Anong oras na? It's aral time! Oras na para mag-aral ng math! Mabuhay! Ako si Teacher Isay. Handa na ba kayo para sa isa pang araw ng adventure? Kung handa na, alam niyo nang gagawin, mag-picture kayo ng best na ready face niyo at i-upload na may hashtag na AralReady. Ready na? 1, 2, 3, ready! Okay, para sa ating adventure of the day, merong humihingi ng tulong sa atin. Si Ate Micah. Tignan natin kung paano natin siya matutulungan. Si Ate Micah. Yes! Game na game ang ating mga Aral Kids. Para matulungan si Ate Micah, kailangan natin magampanan ang mga sumusunod na hamon. Una, malaman ang koneksyon ng decimals sa fractions. Pangalawa, matalakay ang steps para mag-add at mag-subtract ng decimals. At pangatlo, magawang mag-add at mag-subtract ng decimals. Ulitin nga natin ang tatlong hamon. Malaman, matalakay, at magawa. Okay, oras na para simulan ang ating adventure. Para sa unang hamon, kailangan malaman ang koneksyon ng fractions sa decimals. Ang decimals, katulad ng fractions, ay nagpapakita ng number na mas maliit sa whole number. Pero, ang fraction ay mas ginagamit sa mga parts ng isang buo o ng 1. Habang ang decimal ay ginagamit sa pagitan ng mga integers. Nagkaiba din sila sa paggamit sa pang-araw-araw. Mas madalas ginagamit sa palengke at measurements ang fractions, habang ang decimals ay mas madalas ginagamit sa pera. Ang fractions ay pwedeng gawing decimals at ang decimals ay pwedeng gawing fractions. Alamin natin kung paano ito gawin. Fractions to decimal. Para magawa nating decimal ang fractions, kailangan i-divide ang numerator sa denominator hanggang makakuha ng 0 o no remainder. Halimbawa, 3/4 o 3/4. Ngayon, i-divide natin ang 3 na numerator sa 4 na denominator. Sa pag-divide, tandaan palagi ang divide, D, multiply M, subtract S, at bring down. Ulitin natin yun. Divide, multiply, subtract, bring down. Isa pa, divide, multiply, subtract, bring down. Okay, so mag-divide na tayo. 3 divided by 4, hindi kayang hatiin ang 3 sa 4. So, magdudugtong tayo ng 0. Pero bago tayo magdagdag ng 0, huwag kalimutan ang decimal point. So, lalagyan natin ng decimal point pagkatapos ng 3. Tapos, maglalagay ka din ng decimal point sa taas bago mo isulat yung sagot mo. Okay? So, may decimal point tayo sa answers, tas may decimal point din tayo dito sa tabi ng 3. Ngayon, dugtungan na natin ng 0. Pag dugtong natin ng 0, meron na tayong 30 divided by 4. Pwede na ba? Yes, pwede na mag-divide. 30 divided by 4 is 7. And then, 7, multiply ang next step, 7 times 4, 28. Next step is subtract. 30 minus 28, we have 2. Pero 'di ba kailangan no remainder? So anong next na gagawin? Magdugtong ulit ng 0. Okay? Next step after ng subtract, bring down. Bring down 0, we have 20. Next, balik tayo after ng bring down sa divide. 20 divided by 4 is 5. Okay? And then 5 times 4, 20. 20 minus 20 is 0. Okay na ba? Tapos na ba? No remainder na? Yes. So, ang final answer natin ay 0.75. Okay. So, 3/4 is equal to 0.75.
gawin naman nating fractions ang decimals. So, decimal to fractions naman. Paano natin magagawang fractions ang decimals? Pwede niyong i-express ang decimals in fractions of tenths, hundredths, thousands, 100,000, 10,000, 100,000, etc. Or depende sa place value ng decimals. So, kailangan maalala nyo yung place value ng mga decimals. Okay? So, kung naaalala nyo pa, ang place value ng mga decimals ay pagkatapos ng decimal point. Okay, pagkatapos ng decimal point, magsisimula ka na sa tenths. At yung susunod doon, hundredths. At yung susunod doon, thousands. At susunod pa, at susunod pa. Okay? Sige nga, subukan natin. Halimbawa, meron tayong 1.5. Ang 1 doon ay whole number at yung 0.5 ang gagawin nating fraction. So, ang 0.5, ano ang place value ng 5? Tama, tenths place value. So, magiging 5 over 10. So, 5 over 10, i-simplify natin, magiging 1/2. At isama mo na yung 1 na whole number, magiging 1 and 1/2. So, yun ang pag-convert mula decimal at gagawing fractions. Subok time! Subukan nating i-convert ang fractions into decimals at ang decimals into fractions. I-pause ang video para magkaroon kayo ng oras para sagutan at kung may sagot na kayo, maaari nyo nang i-play ang video. Napakahusay! Ang bilis nyo naman ma-pick up kung ano ang koneksyon ng fraction sa decimal. Tapos na natin ang unang hamon. Para sa ikalawang hamon, kailangan matalakay ang mga steps para mag-add at mag-subtract ng decimals. Simple lang ang steps para mag-add o mag-subtract. Katulad lang siya ng pag-add at pag-subtract ng numbers na alam natin. Pero may isang napakahalagang rule na kailangan nyong tandaan. At yun ay ang pag-align ng lahat ng decimal points. So, kailangan magkakahilera at magkakatapat lahat ng decimal points kapag inalign mo vertically o pababa ang inyong mga numbers na i-add. Okay, ito ang mga steps para mag-add at mag-subtract. Step 1, iayos ang mga numbers ng pababa or i-align vertically at i-align ang mga decimal points. Halimbawa, 2.5 plus 4.4. So, ihilera nyo ang 2 katapat ng 4, ang decimal point katapat ang decimal point, at ang 5 katapat ang 4. Easy lang, di ba? Step 2, add or subtract as normal. Pero magsimula sa kanan. So, mag-add at subtract ka lang kung paano ka mag-add at mag-subtract ng normal na whole number. So, magsimula sa kanan, 5 plus 4 equals 9. Copy ang decimal point, dot, and then 2 plus 4 equals 6. Okay? Gets nyo na ba? Sige nga, subukan ulit natin. Subok time! Sabay natin sagutan ang dalawang tanong. Sige, subukan natin sagutan ang mga numbers. Okay. So, unang step, i-align ang mga numbers. 9.89, i-align sa 3.45, i-align sa 1.12. At siguraduhin na magkakahilera lahat ng decimal points. Magkakatapat lahat ng decimal points. At step 2, i-add at i-subtract as normal. So, ngayon magsasubtract tayo. Kaya natin to. So, magsimula sa kanan, 9 minus 5, 4,
Tapos 4 minus 2 equals 2. Sulat na ang 2. Sunod, 8 minus 4 ay 4. And then 4 minus 1 ay, sunod, ilagay ang decimal point, kopyahin, tuldok. Tapos, 9 minus 3 is 6. And then 6 minus 1 is 5. So, ang final answer natin, 5.32. Very good. Next, subukan naman natin to. 216.354 plus 5,600.12. Again, i-align natin lahat ng numbers at ang decimal points. So, kung mapapansin nyo, ang katapat ng 3 ay 1 sa decimal, pagkatapos ng decimal point, at ang katapat ng 5 ay 2. Yes, okay lang na walang katapat si 4 at okay lang na walang katapat si 5 sa kaliwa. Basta ang mahalaga, si decimal point ay magkakatapat. Okay? Simulan natin sa kanan. 4 plus wala. Bring down 4. Tama. 5 plus 2 equals 7. And then 3 plus 1 equals 4. Copy the decimal point, dot. And then 6 plus 0, bring down 6. 1 plus 0, bring down 1. 2 plus 6 equals 8. And then 5, bring down 5. Very good! Yay! Tapos na natin ang ikalawang hamon. Napakagaling naman ng mga aral kids natin. Para sa ikatlo at huling hamon, kailangan magawang mag-add at mag-subtract ng decimals. Gawa time! I-pause ang video at sagutan ng mga tanong. Kapag may sagot na kayo, maaari nyo nang i-play ang video. Gabay time! Siguraduhin na na-i-pause at nasagot ng inyong aral kid ang activity. Good luck! Wow! Natapos na natin ang tatlong hamon. Ngayon, handa na tayo para tulungan si Ate Maika. Balikan nga natin ang problema niya. Okay, handa na tayong tulungan si Ate Maika. Ano nga bang hinahanap ulit? Tama, kung magkano ang natira sa pera ni Ate Maika. Para malaman, kailangan natin i-add lahat ng ginastos niya, tapos i-subtract mula sa pera niya na 5,000 pesos para malaman natin kung magkano na lang yung natitira kay Ate Maika. So again, i-line up lahat ng decimal points at lahat ng i-add nyo. At pagka in-add nyo na silang lahat, ang magiging sagot ay 2,612.71. Sunod, i-subtract natin mula sa sweldo. Again, i-align yung decimal points and then 5,000.00 minus 2,612.71 equals 2,337.29. Napakagaling at napakahuhusay ng mga aral kids talaga. Sobrang laking tulong nyo kay Ate Maika at marami pa siyang bagay na kailangan ng tulong nyo. I-download ang worksheet at sagutan para mas matulungan si Ate Maika. Gabay time! Mga gabay, pakitulungan at pakigabayan ang inyong mga aral kid para ma-download at masagutan ang worksheet. Maaari nyo kaming i-message para sa karagdagang tulong. Pwede nyo rin isend sa amin ang sagot ng inyong mga aral kids. Okay, natuwa ba kayo sa adventure natin today? Ano-ano nga bang ginawa natin today? Inalam natin ang koneksyon ng fraction at decimals. Pangalawa, inalakay natin kung paano mag-add at mag-subtract ng decimals at ginawa natin ang pag-add at pag-subtract ng decimals. Marami ba kayong natutunan? Anong paborito niyong ginawa natin? Nagustuhan ko din yung bahagi na yan. Sana nag-enjoy kayo sa adventure natin. At dyan nagtatapos ang Aral Time sa Math ngayon. Hanggang sa susunod ulit. Paalam!